Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, nagpapaabot po sa wikang Arabo ng isang mapayapa at isang maluwalhating araw para sa lahat ng Pilipino, mga kaibigan, saan mang parte sa mundo. Mga kaibigan, nais ko pong magpasalamat doon po sa lahat na nagko-comment. Bagamat umaabot po tayo kuminsan ng 3,000 comment, merong isa, dalawa na naging negatibo. Hindi po natin maalis yan, sapagkat kasama na sa kulturang Pilipino, yan pong pagiging makapili. Yung po bang patraidor na titirahin ka sa likod, meron tatawag sa iyo sa telepono, merong magbabasa sa'yo sa iyong sariling comment section, welcome po lahat yan. Sapagkat tayo po ay Pilipino, kultura na po ng Pilipino yan. Noong panahon na hapon, nagkaroon po tayo ng mga makapili. Yung po bang nagtatraidor sa mga gerilya at tinuturo nila kanilang kapitbahay, maglalagay sila ng payong sa kanilang muka, papahirera ng mga hapon ng mga kalalakihan sa kanilang barangay at ituturo na nakabayong na hapon ang mga gerilya. Ang tawag po rin ay makapili. At sapagkat maraming makapiling Pilipino, abay mas mabuti na rin na mas maraming mga makabayan. At ito po ang ating po pinagmamalaki sapagkat sa media, halimbawa, mas marami po ang mga naninindigan ngayon kaysa po sa nagtatanggol sa mga pareho ni Duterte, pareho ng mga traidor, pareho ng mga nagbabayad ng mga senador na mga buwaya sa ating pong kongreso. Ayan po ang ating pong tema sa araw na ito. Masyado po magiging maselan. Ito po aking gagawing pronouncement. Pakishare po ninyo para makaabot ito sa kinaukulan. Pag pinakalat po ninyo ito, lahat ng miyembro ng sekta ng isang senador na pareho ni Marcoleta ay hindi po makakatakas dyan po sa aking announcement. Sapagkat sa araw na ito, 29 ng September 2025, si Marcoleta, napakinggan ko mga 15 minutes ago, mga kaibigan, in-interview siya sa isang radio program na ang program po ay Abante. Meron pong isang program host, ang pangalan ay Marlo Dalisay, na kikinig po ko ng kanilang palitan ng tanong at sagot. Hanggang na tanong nitong si Ginoong Dalisay ang kaugnayan ni Mrs. Marcoleta kay Mr. Marcoleta. Kaya sinabi, asawa, lumalabas na itong si Mrs. Marcoleta ay multi-million ang kanyang business arrangement bilang isang insurance provider ng kanyang mga construction firm, ay nagkakamal ng milyon-milyon itong si Mrs. Marcoleta. Masyado pong sensitibong issue yan sapagkat si Marcoleta ay lumilitaw na nangaaway sa loob ng Senado upang ipagtanggol ang interes ng mga diskaya. Yan po ang kitang-kita po natin. At habang tayo po ay tahimik na bibigyan na lamang ng komentaryo dito po sa ating Kawal ng Demokrasya, sa akin pong pagre-research, alam po ninyo, bahagi ng isang pagiging veteran media man, nagre-research ka, pati yung anong sinasabi ng iyong mga detractors o hindi kakampi sa hanap buhay, i-repass mo yan, i-review mo. Sa akin pong pagre-review, abay, klarong-klaro na rinig ko na nagalit si Marcoleta doon sa radio program host at sinabi niya, bakit ka ba nakikipag-debate sa akin? Bakit mo tinatanong yung mga dapat mong tanungin? Ang sabi nung reporter, na para pong paraphrasing lang, hindi po verbatim to, kasi hindi lang po tayo tape recorder. Ang sabi niya, tinatanong ko po yan sa punto ng delikadesa. Tama naman, sapagkat
Kailangan may delikadesa ang isang senador sapagkat ang kanyang pinanumpaan ay kung paano niya pagsisilbihan ng saligang batas, ang Pilipino at ang ating pong bansa. Si Marcoleta, traidor sa ating bansa nung kanyang tinawag niyang katang-isip lamang ang West Philippine Sea. I took him to task sapagkat sukdulan ang pagka-traidor na yan. Kakampi ka sa China habang binubusabos tayo ng China. Hoy, Marcoleta, napakasarap mong kutusan. Ngayon, kanina, mga kaibigan, siyempre, nagre-relax po tayo sapagkat linggo ngayon. Nagre-repaso lamang po tayo. At sa pagitan po ng ating pagbabasa ng mga komento at pagpaplano ng ating gagawin sa loob ng susunod na buwan ng Oktubre, sabay narinig ko, mukhang gumiba pa ito si Marlo Dalisan. Sabi niya, sige po, hindi bali na lamang. Sumenga siya doon sa technician niya na ikat na. Sapagat umiinit na masyado si Marcoleta, sinisigawan niya ang media. Sinisigawan mo, media? Ganun pa man, Maginoo itong si Marlo Dalisay, edukado, Maginoo, at saka Katoliko siguro ito. Ngayon, sinabi niya, sige, di ba nila, patayin mo na lamang. Sinenyasan niya yung kanyang technician na ikat na yung kanilang pagpapalitan ng maanghang na tono ni Senator Marcoleta, Senator ng Republika ng Pilipinas. Nung narinig ko yung salitang tanga, abay siyempre nag-react itong si Marlo Dalisan. Ang sabi niya, narinig ko yan, inabutan ko yan tinawag mo kong tanga? Sinabi ko na siya, independent ang asawa ko sa akin. Yun naman sagot ni Marcoleta. Ngayon, kung independent, walang pakialam si Mrs. Marcoleta sa kanyang asawa, hindi dapat ex-wife siya, ex-Mrs. Marcoleta. At sana sinabi na lamang ni Marcoleta, kami po ay divorce na. Kami ay magkahiwalay ng bahay. Magsisinungaling na lang si Marcoleta, pero wala siyang karapatan na mambastos sapagkat senador siya ng bayan. He is open to public scrutiny. Ibig po sabihin yan, kasama sa kanilang sinumpaan na isusumiti nila kanilang pagkatao sa paglilipaso o pagbasa sa kanilang pagkatao ng taong bayan. Scrutiny. Yan po ang ibig sabihin po ng pagiging senador. Ngayon, bilang lifetime member at stalwart defender ng press freedom sa bansa, ano po ang aking pong katatayuan? Una, susuportahan ko si Ginoong Dalisay, bagamat hindi ko siya kilala, bilang opisyal, bilang lifetime member ng National Press Club, mga kaibigan, aking pong susuportahan yan. At meron po tayong law firm, kaya ko pong ipagamit ang aking law firm, Carbonell Law Associates Network, law firm of the clan, sa kanyang pagdidepende sa kanyang sarili, o kaya paghabol ng danyos o paghingi ng kapatawaran o magsulong ng reklamo laban sa senador na palalo na pareho ni Marcoleta. Hindi lamang po yan. Sa araw na ito po ipakalat po ninyo. 29 on September 2025, akin pong hinahamon ng debate, public debate, etong si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang issue na dapat niyang sabihin tanga ang isang reporter o isang mediaman na nag-i-interview, humihingi ng paliwanag. Pag hindi mo gusto ang kanyang paliwanag, ipaliwanag mo sa isang sibilisadong pamamaraan. Pero huwag mo siyang tatawagin tanga. At sapagkat tinawag mo siyang tanga, isang mediaman nagtatanong sa punto ng delikadesa kung bakit ang asawa mo ay nagkakamal ng milyon-milyong piso
sa negosyo niya in partnership with Mrs. Diskaya at ikaw nag-aabogado naman kay Diskaya sa loob ng Senado, tapos tatawagin mong tanga yung media na nakapansin sa iyo, hinahamon kita ng debate. Rodante Marcoleta, pumili ka ng ibang lugar kung ayaw mo sa Plaza Miranda. Kung ayaw mo, ako pipili. Hamunin kita sa loob ng Senado. Hinahamon kita na ako, isomon mo. Diyan tayo sa loob ng Senado magdidebate. Uulitin ko, I dare and I challenge Senator Rodante Marcoleta to a public debate or to invite me as a resource person tungkol po sa kanyang issue ng delikadesa dyan po sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Lahat na lamang ng senador, inaway mo, pati media, awayin mo. Hindi kita awayin, pero hindi kita papatawarin, Marcoleta, sa iyong sinabing tanga. Ngayon, ano po reaksyon ko dyan? Ito po ay ituring ng inyong libelous statement, abogado ka. Pa-record mo ito, sasabihin ko sa iyo, ikaw, Rodante Marcoleta, ay tanga. Tanga si Senator Rodante Marcoleta. O, 5 counts ng cyber libel niya kung gusto mo. Uulitin ko yan 100 times pa pag dinimanda mo ko. Araw-araw kita ang tatawagin tanga. At hindi lang yan, personalan na, nakakasuka ang mukha mo, Marcoleta. Nakakasira ng araw. Kung minsan, pa-stretch ka, napakagandang araw. Andiyan ang araw, masarap ang hangin, yung pagaspas ng kawayan sa harapan ng iyong bahay ay nakakaaliw. Tapos sa television, makikita mo mukha ni Marcoleta, sirang na araw mo sapagkat napakaasim na mukha nitong ostrich na ito. Ano ba yung ostrich? Ano ba sa Tagalog yan? Ganun pa man, mga kaibigan, hindi lamang po yan ang pag-uusapan natin. Yung pong isa pang lopsided o biased senator, itong si kay Alan Peter Cayetano, mga kaibigan, ang kanyang mungkahi, yung mga galit kay Sara Duterte, huwag na magpa-impeach, hintayin na lamang nila ang 2028. Abay, nasa Constitution po yan, nasa karapatan ng taong bayan, karapatan ng ating pong Konstitusyon na magtakda ng impeachment proceeding sa laban sa mandarambong o tiwaling opisyal. At si Sara Duterte na pinagtatanggol ni Marcoleta at ilang pang korap na mga senator. Opo, lahat na nagtatanggol sa korap na opisyal sa impeachment ng Senado ay korap din. Katunayan, 100 billion peso sa budget, lahat ng senador, maliban lamang sa isang, dalawa yata, ay nag-insert ng budget. Lahat. Ngayon, hindi po natin mahihintay ang 2028. Ayaw po natin magtiis hanggang 2028 na meron tayong ganito mga senador. Ayaw natin na maghintay ng 2028 na meron tayong ganyan ng mga Supreme Court Justices. Ayaw natin maghintay ng 2028 na ganito ang uri na ating gobyerno. Dapat ngayon na ang pagbabago. Ngayon na, mga kaibigan. At yan ang dahilan kung bakit tinatatag po namin ng ating mga makabayan na kapwa mga veteran writers, literary men, poet, mga makata, ay magtatayo ng para pong alternate o shadow Congress. Ang pangalan po ay Kongreso ng Taong Bayan at ang proponent o convener o founder ay ang Kawal ng Demokrasya, mga kaibigan. Co-founder ko dyan, yung 6-time award-winning literary writer ng pangalan Tomas Agulto. Kasama rin po natin ang dating commissioner ng Pambansang Komisyon ng Wikang Pilipino, editor-writer Joe Lad Santos. Kasama rin po natin dyan ang isang profesor ng De La Salle University,
Diyan po sa ating pong sama nito. Kasama rin si Colonel Leonardo Odonio, Philippine Army, retired. At marami na pong sumasali sa atin. At nagtatanong, paano raw sila makakatulong para dito sa amin tatawagin konbensyon ito pong November. Magkakaroon po tayo ng Congress, pag-uusapan po natin kung ano ang dapat gawin natin sa mga senador ng tiwali, ano ang dapat natin gawin sa ating mga Korte Suprema, mga justices na tiwali, at sa Sandigang Bayan. Sandigang Bayan, pakawalan ninyo si Bong Revilla. Anong klaseng judgment yan? Sabihin ninyo, walang kasalanan si Bong Revilla as senator. Pero kasama dito sa husgan ito ay ibalik niya ang 124 million peso na di umano binibintang na ninakaw niya at kanyang ibinibintang naman sa kanyang hepe ng opisina na si Atty. Camby. Kawawang Atty. Camby, namatay na lamang po sa kulungan. Yung si Revilla, nakawala, nagbudot-budot, ibinoto ng taong bayan, ibinoto mga kaibigan ng mga Pilipino. Ngayon, ang panawagan ng kawal ng demokrasya, tayo na po ang susugod, tayo na sa ating mga kamay, maniningil ng pagkakautang sa atin ng mga justices of the Supreme Court. Panawagan ng kawal ng demokrasya, mga kaibigan, pasikreto po, i-text nyo po sa akin ang mga address, bahay ng mga senador, bahay ng lahat ng mga justices and judges ng Sandigang Bayan na baka alam po ninyo, at bahay ng mga justices ng Supreme Court. Ako na po bahala. Ipadala naman po ninyo sa aking opisina. Ito po ang aking telephone number. Kung ayaw po ninyong sabihin ang inyong pangalan, okay lang po. Pero dun sa mga nagnanais na tumulong, abay, welcome po kayo. Magtatatag po tayo, tatawag po tayo ng pambansang konbensyon ng Kongreso ng Taong Bayan, mga kaibigan, ito pong November. At imbitahin po natin dyan yung mga matitinong tao. Siguro imbitahin natin sila Senator Risa Ontiveros, imbitahin natin si Congresswoman Laila de Lima, si dating retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, yan pong si General Rio, at mga iba pang mga personahe, si Senator Trillanes, dyan po sa convention na yan. At dyan, pipili po tayo ng 15 mga leaders natin. Walang presidente. Magkakaroon po sila ng para pong lupon na siya po magpapatakbo ng ating gobyerno sakaling bumagsak ang gobyerno ito sa bigat ng flood control anomaly, mga kaibigan. Uulitin ko, hinahamon ko na ako ay summon para magkaroon ako ng pagkakataon, debatiin itong panalo, abusador, pangit, maasim ang mukha na Senador Rodante Marcoleta, mga kaibigan, ng debate sa loob ng Senado. Subukin mo, i-contempt ako. Uulit-ulitin ko yung contemptuous sentence. Pag i-contempt mo ko sa salitang tanga, uulitin ko, napakalakas. Tanga ka, Senator Marcoleta. Tanga, tanga, tanga. Ako po, si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas, Rodante, tatagpasin ko ulo mo pag hindi mo ko inimbita.